Yo, what is up mga kapatid? Fresh news! Ang Honda Vietnam ay naglabas ng dalawang bagong unit na panigurado ako na abangan natin. At sigurado ako na ang isang unit dito ay lalabas sa ating bansa. Walang iba kundi ang Honda Airblade 160 2026 version at ang Honda SP 160i. Sa video nating ito, magpo-focus tayo sa Honda Airblade 160 2026 version. Kasi obviously, ito yung unit na meron sa ating bansa. Pero yung Honda SH160, ang ganda rin ng unit na to pero sana lumabas siya sa ating bansa kasi yung Honda SH160 ay isang kakaibang unit na sa tingin ko maraming Pilipino ang magkakakursunada dito kung sakali man na ito ay ilalabas sa ating bansa. Kaya ang magiging tanong ng karamihan, magkano naman kaya ang magiging presyo nito kapag nilabas na sa ating bansa at kung kailan kaya ito i-release sa ating bansa? Kaya ngayon, tingnan natin ang mga questions na ito at isa-isahin nating sasagutin. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo kapatid. At baka naman, pwedeng pa-subscribe na rin sa ating channel para updated ka sa mga darating pang video tungkol sa moto news, moto reviews at kung ano-ano pa. Kaya without further ado, let's go! Ngayon sa ating video, magkakaroon tayo ng unit comparison between the all-new Honda Airblade 160 2026 version at ang Honda Airblade 2024-2025 version. Titingnan natin ano ba yung full specification ng bagong unit na ito. Ano ba yung mga naging upgrade niya pagdating sa performance ng makina, pagdating sa exterior and design. Ito sigurado ako sobrang laki ng naging pagbabago niya. At even ako, sobrang napansin ko at very noticeable talaga yung mga changes na ginawa dito sa Honda Airblade 2026. Ngayon, makikita natin kung magiging sulit ba talaga kung ang mga Honda Airblade 160 user ngayon ay mag-upgrade sa 2026 version. O kaya naman, mas pipiliin nila na magstay na lang muna sa Honda Airblade na 2024-2025 version or lower since hindi naman din ganun kalaki yung upgrade niya. So, ngayon, simulan na natin ang review. Let's go! Honda ang isa sa Big 4 manufacturer ng motorsiklo pagdating sa quality, reliability, durability, engine performance, fuel efficiency. Kumbaga sila yung nasa top tier na mga brand o yung kinikilalang Big 4 pagdating sa pag-produce ng mga unit, especially sa motorsiklo. Which is ito rin yung naging factor kung bakit naging patok yung bawat brand na i-release ng Honda hindi lang sa ating bansa maging sa iba't ibang panig pa ng mundo. Which is ito yung naging factor kung bakit pumatok sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa maging sa ibang bansa, yung unit na Honda Airblade 160. Unang inilabas ang Honda Airblade noong 2018. From 2018, nagkaroon ito ng 4 versions. From 2018, makikita natin ayan yung significant changes at yung significant years. Kailan ba siya nilabas at anong taon ba siya nirelease? At ngayong 2026, ang kanilang pang-limang version. Ang bilis ng transition ng pag-release nitong Honda Airblade na to. In just 7 years, nakapag-release agad sila ng 5 version ng unit na ito. Isipin ninyo kung gaano nila pinagtutuunan ng pansin itong unit na ito ng Honda. Which is kakaiba Ito yung isa sa mga unique character ng Honda when it comes sa scooter. Parang ang bilis nilang mag-release ng version, ang bilis nilang mag-release ng unit. So parang pinapakita lang dito na ayaw nilang bitawan itong Honda Airblade kasi nakikita nila na mayroong something dito
sa unit na ito, which is obviously tinangkilik hindi lang ng Pilipinas maging ng ibang Southeast Asian country. So ito na nga, nung November 4, inilabas na ng Honda Vietnam ang bagong version ng Honda Airblade, which is yung Honda Airblade 2026 version. At sa kanilang bansa, nag-release din sila ng isa pang unit na kung titingnan natin ay napakaganda talaga. Ito yung Honda SH160i na sana dalhin din dito sa ating bansa. Let's go to exterior and design. Pagdating sa exterior and design ng bagong unit ng 2026 version compared doon sa 2025 below version, makikita natin yung significant changes. As in, ang ganda ng pagkaka-design ng bagong unit ng Honda Airblade ngayon. Tsaka mas naging brusko yung datingan niya compared doon sa parang sexy version ng Honda Airblade. So ngayon, tingnan natin yung comparison niya between these images. At ito yung ipapakita ko ngayon. So in front view, makikita natin na merong complete changes sa headlight nung bagong version. Kung titingnan natin, isang buo na siya na parang pa-letter V. Tapos yung signal light niya nasa ibabaw ng headlight. Pero nakabukod na sila pareho. Hindi siya naka-direct connect o hindi siya nakalinya doon katulad nung lumang version. Naka-separate na talaga siya. Kasi yung headlight niya is bago na siya, yung buo, parang pa-letter V na buo. Unlike dito sa unang version o sa previous version, meron pa siyang hati sa gitna. Tapos yung daytime running light niya, makikita natin connected sa signal light. Yung sa first version, unlike dito sa bagong version, hindi na siya parang buuhan na siya yung daytime running light niya. Kung ako ang tatanungin, syempre parehong maganda yung design niya. Napaka-elegante tingnan, pero para sa akin, mas nagustuhan ko yung bagong design. Bakit? Kasi mas malinis siyang tingnan, tapos mas naging malapad pa siya, mas naging macho, mas naging brusko tingnan yung datingan ng bagong version. Sa likod naman, halos wala namang pinagkaiba, almost the same pa rin para sa perspective ko. Yung taillight niya medyo may konting pagkakaiba, pero almost the same pa rin. Kaya nga lang, since sabi ko nga kanina, nagkaroon na siya ng pang-limang version, which is yung ngayon, para sa akin ang downside niya, since nag-upgrade na, ang ganda na ng itsura, ang ganda na ng naging upgrade sa harapan, kaso yung sa likod, ang hindi nila sinabay sa pag-upgrade is yung preno. Yes, naka-drum brake pa rin yung sa likuran ng bagong version ng Honda Airblade, which is nasayangan lang ako, no? Kasi kung titingnan natin, ang ganda na ng unit, ang ganda na ng pagkaka-design, almost perfect na. Pero pagdating sa preno, naka-drum brake pa rin. So, hindi ko alam bakit ganun yung ginawa ni Honda. Pero para sa akin, nasayangan lang ako. Kasi since pang-limang version na to ni Honda Airblade, tapos until now, naka-drum brake pa rin, no? Sayang lang. Pero marami namang paraan ang ginagawa ng mga nagmo-modify na pwede naman tong i-convert sa disc brake. Pero mas maganda pa rin na stock automatic naka-disc brake na, no? So para sa akin, yun lang naman yung downside niya. So pagdating naman sa side profile niya, sa bagong version, minimalist yung approach niya. Hindi na makanto yung bagong design, parang ang linis-linis tingnan. Unlike sa lumang version, maraming kanto, maraming edges, parang sporty yung dating. Para sa akin, yung design sa bagong version, mas malinis tingnan at mas gusto ko yun. Isa pa lang nagustuhan ko rin is yung mugs niya. Ang ganda tingnan ng bagong mugs sa bagong Honda Airblade 2026, para siyang flower. Kasi yung lumang version 5 spokes. Ngayon yung sa bagong version parang naging yung 5 spoke inangat, in-extend sa dulo para magkaroon ng dalawa, another 2 spoke. Para ang nangyari, naging 10 spoke siya, pero ang pinakaugat naman niya is yung 5 pa rin na spoke. Para sa akin, mas okay yun. Now, let's go sa full specification ng bagong Honda Airblade 2026 version. Weight, 113 kilograms. Yung seat height niya is 775 mm. Ang ground clearance is 142 mm. Fuel tank capacity is 4.4 liters.
Yes, ang fuel tank capacity ng bagong Honda Airblade 2026 ay 4.4 liters lamang. So siguro ito yung magiging downside ng iba, magiging parang question, nag-upgrade ka na, hindi mo pa sinabay yung gas tank ng Honda Airblade. Since nag-upgrade ka na lang din, since in-update naman nila yung unit na to, bakit hindi pa nila tinaasan ng 5.1 fuel tank nila, no? Siguro ito yung magiging question ng iba. In-upgrade mo na lahat-lahat, bakit hindi mo pa nilakihan yung fuel tank capacity? So, anyway, ganun talaga, 'di ba? Hindi binibigay lahat ni Honda, walang perfectong motor. So, tingnan natin kung anong dahilan bakit ganun kaliit yung fuel tank capacity ng Honda Airblade 2026. Ngayon, yung tire naman, tingnan natin yung tire size niya. Sa harapan, merong 9080 by 14 at sa likuran naman ay 1080 by 14. So, basically, madali siyang hanapan ng gulong kasi size 14. Front suspension, telescopic tube with hydraulic shock absorber. Rear suspension, coil spring hydraulic shock absorber. Ang maganda naman dito sa suspension niya is dalawa. Unlike sa Honda Click, sa Honda Giorno, isa lang. Pero dito sa Honda Airblade, ito yung kinagandahan niya. Dalawa yung suspension sa likod. Engine type, gasoline type, of course. 4-stroke, 1-cylinder, and liquid cooled. So maximum capacity, 11.2 kilowatt at 8,000 RPM. So yung maximum torque niya is 14.8 Newton meters of torque at 6,000 RPM. Cylinder capacity 156.9 cubic centimeter. Diameter of piston stroke 60 mm by 55.50 mm. Compression ratio 12 by 1. Engine oil capacity 0.8 liters. So wala pang 1 litro yung engine oil capacity. So ngayon punta naman tayo sa price and variants. Merong 3 variant na nilabas ang Honda Vietnam. Nandyan yung standard version, special edition at yung sports version. Ang standard version ay may halaga na 56,890 Vietnam dong. Na kung direct nating i-convert sa Philippine peso, ito ay magiging 126,942. Ang special edition naman ay may value na 58,090,000 Vietnam dong, na kung i-convert naman natin into Philippine peso, ito ay magiging 129,619 pesos. Ang sports version naman, meron tong 58,590,000 Vietnam dong, na kung i-convert natin directly into Philippine peso, ito ay magiging 130,735 pesos. So, ano sa tingin ninyo yung pricing ng bagong Honda Airblade 2026 version? Makatarungan ba yung presyo niya sa upgrade na binigay niya compare sa luma? So, ano sa tingin ninyo? Gusto kong makita o marinig yung opinion ninyo, especially nung may mga Honda Airblade, kung sulit ba yung pricing niya o mas pipiliin nyo na mag-stick na lang dito sa lumang version since maganda rin naman yung performance niya. So, ano masasabi ninyo? Gusto kong marinig ito sa ating comment section para pag-usapan ng ating community. Ngayon, tingnan naman natin kung kailan yung magiging release date nito sa Pilipinas. As of now, since bago pa lang yung anunsyo na to na nilabas ni Honda Vietnam, ang Honda Philippines ay wala pang konkretong impormasyon na inilalabas sa ating bansa. Pero I do believe na ang Honda Airblade 2026 version, ito ay darating sa ating bansa. Kasi pagdating sa scooter, ang Honda Philippines, lagi niyang ina-update. Yung mga bagong release sa ibang bansa, dinadala ni Honda sa Honda Philippines. Kaya I do believe na ang Honda Airblade 2026 ay mapupunta rin sa ating bansa. Ang tanong kung kailan, wala pang ina-announce si Honda Philippines, pero I do believe sana dumating ito by third quarter ng 2026 para mas maganda yung anticipation ng tao ay hindi mawala. Kasi naniniwala ako na maraming nag-aabang dito kay Honda Airblade 2026. Kasi hindi lahat ng tao gusto yung malalaking motor, hindi lahat ng tao gusto yung matatangkad na motor. Actually, ginawa tong Honda Airblade 2026 version, kung papansinin ninyo, nirelease siya sa Vietnam.
Basically, yung mga tao sa Vietnam ay hindi nalalayo yung tangkad sa atin. Kaya ano siya para siyang compact design pero yung performance niya ay hindi tinipid. Kaya maniniwala ko na marami ang kukuha niyan dito sa Pilipinas kapag nirelease na. So hopefully by third quarter ng 2026 or fourth quarter ng 2026, nandito na rin to sa ating bansa. So sa tingin mo, sulit ba ang bagong update ni Honda Airblade 2026 version? Base sa estimated price, kukunin mo kaya to kapag nandito na sa ating bansa? Gusto kong marinig ang pananaw mo kapatid sa video na ating diniscuss ngayon. Huwag kang mahiyang mag-comment at huwag kang mahiya na sabihin mo kung ano yung pananaw mo at pag-uusapan natin yan sa comment section. So maraming salamat kung hanggang dito umabot ka sa video na to. Maraming salamat kapatid. I do really appreciate ang panonood mo. Muli, maraming salamat kapatid at God bless us all.